Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila Online Prayer Covenant. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pakikinig, pagsubaybay na nagiging bahagi din po ng inyong devotion, ang Prayer Covenant na ito sa araw-araw. Ang mga talata po na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan sa Kawikaan, Kabanatang 22, mga talatang 1 hanggang 2. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Kay Yahweh ay pareho ang mayama't mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. Ito po ay sinulat ng pinakamatalinong tao na pinagkalooban ng Diyos ng karunungan, si Haring Solomon. Sabi po sa unang talata ng Kabanatang 22, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan. Meron bang maruming pangalan? Ang malinis na pangalan ay pangalan na tuwing maaalala, maririnig ng mga tao, ay meron silang mabuti, magandang nasasabi. Yung sinasabi naman natin na magbagamatola sa talatang ito, yung meron bang maruming pangalan, maaaring ang mga pangalang ito na kapag naririnig o binabanggit ay kinaiinisan ng mga tao. Ang mga tao po ay binigyan ng Diyos. Binigyan tayo ng mga pangalan, maaaring sa pamamagitan ng mga magulang natin, maaaring sa pamamagitan ng lolo't lola o mga kasama sa bahay na nagbigay, nagbansag ng mga pangalan. Kaya ito po yung daladala natin hanggang sa lapida natin, daladala natin yung pong pangalan po na iyon na ibinigay sa atin mula nang tayo ay isilang o kaya gawan ng birth certificate. Kaya dito po sa pagpili na ito ay piliin po ang malinis na pangalan. Pangalan na tuwing maririnig ng mga tao ay merong kasiyahan, kagalakan sa kanilang pandinig, sa kanilang puso para maging kagalakan yon sa kanila. At kailangan nating piliin sa talatang ito yung pangalan na malinis. At kinukumpara po siya na kaysa sa pilak at ginto o anumang kayamanan. Dito po nakabata yung kalinisan, dito nakabata yung kabutihan, dito nakabata yung kagandahan noong binabanggit na pangalan ng isang tao na tuwing maririnig ay mayroong remarkable na naaalala sa kanya, lalong-lalo na mabuti, na siya ay naging mabuti, naging tapat, naging karapat-dapat doon sa pangalan po na iyon. Sa mga necrological service po, lalo na kapag binabanggit ng pangalan ng isang tao, ay mayroong kabutihan na naaalala sa kanya. O bagamat minsan may mga negatibo rin, pero bihira po iyon na nababanggit. Kaya paalala po sa atin ng talatang ito, piliin natin ang malinis na pangalan, higit kaysa sa ginto o anumang kayamanan. Yun lang pangalan mo na maalala ng tao na ikaw ay naging mabuti, na ikaw ay naging tapat, at ikaw ay naging isang mabuting mananampalataya, sapat nang maalala o kaya marinig ng mga tao habang buhay ka na ikaw iyon sa kanilang pandinig at paningin na malinis, na mayroong malinis na pangalan. At dito pa po sa talatang 2, kay Yahweh ay pareho ang mayamat mahirap, pagkat siya ay may lalang sa kanilang lahat. Wala pong binabanggit kung ang pagiging malinis ng pangalan ay mayaman o mahirap. Sabi nga po, lahat ng iyan, ang mahirap o mayaman ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos, sapagkat ang may likha ay ang Diyos. At anuman po ang ating katayuan o kalagayan sa buhay, sikapin po natin na ang pangalang ibinigay sa atin ay pangalan na malinis, mabuti, tapat, pangalan na mapagkakatiwalaan sa lahat ng panahon ng buhay natin.
bilang paalala sa atin ng sumulat ng kawikaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na nagkaloob sa amin ng pangalan na upang aming pangalagaan, ingatan o Diyos at mamuhay po kami. Kung ano man ang aming katayuan at kalagayan sa buhay o Diyos, tulungan at namin ang aming mga sarili at sikapin din po namin na mamuhay na iniingatan po namin ang aming pagkatao sa gabay ng iyong biyaya ng inyong salita, Panginoon. Pagpalain mo kami minsan pa sa araw na ito. Pagpalain mo po ang mga anak mo na nagtatrabaho, naghahanda sa pagpasok. Ingatan, gabayan niyo po sila. Ingatan niyo rin po ang aming mga estudyante, ang mga mag-aaral po namin sa paaralan mula sa elementarya hanggang sa kolehiyo, Panginoon. K-12 hanggang sa mga university, ingatan niyo po sila, gabayan niyo po ang aming mga bata at mga kabataan sa kanilang pag-aaral. Pagpalain mo rin po ang araw na ito, pagpalain mo sila, Panginoon, na nagdiriwang na kanilang kaarawan ngayon at nagse-celebrate din po ng anibersaryo ng kanilang kasal. Hayaan nga po din niyo, Panginoon, na minsan pang maranasan namin ang inyong kabutihan, katapatan sa araw na ito at patuloy kaming mapaalalahanan ng pagpapahalaga sa pangalang ipinagkaloob mo sa amin. Panginoon, ingatan namin ito, O Diyos, hanggang sa huling hininga ng aming buhay sa gabay ng inyong mga salita. Dalangin po namin ang lahat ng ito, Ama, sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ito po ang aming samo at panalangin. Amen at amen.